sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magpapakilala daw po ako ulit, sabi ni Kuya. Ako po si Father Wilhelm Bunyan O.B. Ito po yung pangalawang misa ko po dito sa inyong chapel. Ako po ay isang Dominicanong pari. Ako po ay taga-Calaruega na Sugbo. Doon po ang aking assignment. Kasama ko po si Father Jeff Aitona na Dominicanong pari din po. Ako po ay tubong Manawag, Pangasinan po. So hindi po ako talaga magaling sa Tagalog, kaya pagpasensyaan niyo po kung minsan ay mali po ang pronunciation ko. So maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa akin dito sa Lian. Ngayon po ay panganong araw na po natin ng simbang gabi. Tatlo. Iba-iba na kayo ng araw, Pakailan na? Pangpito. Pangpito, Pangpito. Okay po. Tayo po ay manahimik sumandali. Ating alalahanin ang ating mga kasalanan. Ating aminin na tayo ay nagkasala sa Diyos upang tayo maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga nagbiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Micah. Ito ang sinabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa angkan ng Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilan ng babae ang sanggol na naghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At sa Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang haring yaon ay titirahin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating itutugon, akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Makitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mo may kirubi, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at ubusin sa hirap. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamani, at iyong iligtas, lumapit ka sana. Ang puno ng ubos na itinanim mo, iyong iligtas. Ang punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang likod mong mahal ay iyong inatan. Ang hinirang mo ay iyong ipagsanggala. Iyong palakasin bilang isang bayang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di magkakatis kayo kailanman. Kami pagsiglahin, aming pupurihin ang iyong
poong mahal, iligtas kami tanglaw. Among kaloob. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati siya ni Elizabeth. Binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagdagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagkagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Ang lahat po ay magsuot. May mga kapatid tayong Kristiyano na naniniwala na ang pananampalataya ay dapat nakabatay lamang daw po sa banal na kasulatan. Bible only. Yung ibang katuruan ng simbahan, hindi sila naniniwala riyan. Kasi po para sa kanila, kung walang nakasulat sa Biblia, hindi ito karapat-dapat paniwalaan. Kaya nga po madalas, iskandalo para sa kanila tayong mga Katoliko Kristiyano. Bakit po? Sabi nila, lubos-lubos daw ang ating debosyon kay Inang Maria. No? Nagsusumapaw daw, sumasapaw ito sa ating pagsamba kay Kristo. Sabi nila, tayo daw ay mga Mariano instead na mga Kristiyano. Pero, ang tanong ko sa kanila, ano nga ba ang tunay na diwa ng mabuting balita ng ating banal na kasulatan? Ang mabuting balita ay hindi lamang po yung mga titik o letra sa libro ng banal na kasulatan. Ang tunay na mabuting balita, sino po? Si Kristo. Siya ang tunay na mabuting balita. Unang-una, si Kristo ang mabuting balita. Bakit po? Kasi ang lahat ng sinulat sa Biblia, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, tungkol yan sa Kanya, sa Kanyang pagsilang, sa Kanyang pagkamatay, at sa Kanyang muling pagkabuhay. Lahat po yan tungkol sa ating pag-asa at kaligtasan kay Hesukristo. Kung si Kristo po ay hindi nagkatawang tao, ang Diyos na nagkatawang tao, kung hindi po siya nagkatawang tao, walang kwenta yung Biblia na yan. Dahil ang Diyos tumupad sa Kanyang pangako, nagkatawang tao ang Diyos, nakipamayad sa atin, naging kasama natin, naging tao siyang totoo, kaya po siya ang mabuting balita ng Panginoon. Dahil kay Jesucristo, ang verbo o ang salita ay nagkatawang tao. Kaya itong debosyon natin kay Maria, hindi po ito salungat sa mabuting balita. Bakit po? Dahil kay Maria, siya ang naging daan upang ang kaligtasan ay dumating sa atin. Bakit po? Nung umuo siya sa anghel, nung sinabi niya, "Mangyari nawa sa akin ang wika mo," sa pamamagitan niya, ang Diyos ay nagkatawang tao. Sa kanyang sinapupunan, nagkaroon ng buto, ng balat, ng dugo, ng katawan, ang salita ng Diyos. Literal, no? Nabuntis si Maria, dinala niya sa sinapupunan ng Diyos, dala-dala niya ang mabuting balita. Kaya nga po, nung nagpunta siya kay Elizabeth sa ating binasang Ebanghelyo, ano na lamang ang tuwa ni San Juan Bautista sa sinapupunan ni Elizabeth. Kaya nga po, anong sabi ni Elizabeth? "Narinig ko pa lamang ang tinig mo, no? Nagdagalaw na ang anak ko sa aking tiyan. Nagdagalaw at nagtatalon sa tuwa si San Juan Bautista sa tiyan ni Elizabeth." Bakit po?
Dahil narinig ang tinig ni Maria. Dahil ang tinig ni Maria ay tinig ng mabuting balita. Good news. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, na narito sa simbang gabi, kayo po ba ay good news? Good news po ba kayo o bad news? Good news. Sige. Pag kayo po ba ay pumunta sa isang bahay at sinabi niyo, Mare! Mare! Narito ako sa pinto! Nandiyan ka pa sa loob? Kapag ikaw ay mabuting balita, at mabuting tao ka, anong sasabihin ng kumari mo? Ay, Mare, halika! Pasok ka sa loob. Halika, magmerienda ka muna, magkape muna tayo. Magpintuhan muna tayo. I-welcome ka, no? Welcome na welcome. Kapag ikaw ay masamang balita, sasabihin mo, Mare! Sasabihin ng kumari mo sa loob, Naku anak, patay mo yung ilaw. Isara mo yung gate. Huwag natin papasukin yan. Masamang balita yan. No? Mangungutang na naman yan. Sharon yan. Huwag natin papasukin yan. Huwag natin papasukin yan dahil masamang balita yan. Kayo po ba'y ganun? O ngayon, magpapasko, no? Maraming darating sa inyong mga bahay. O yung mga biyanan dito, no? Kayo po ba'y mabuti sa inyong mga daughter-in-law o son-in-law? Ano? Kapag nakita ba nila kayo, sasabihin na, hello po, mag-bless sila sa inyo. Hindi yung iiwas sila sa inyo, no? Dahil masamang balita kayo. Dapat mabuting balita. Alam niyo po kami mga pari, ako ay nag-observe din, no? Pag bumibisita kami sa mga bahay-bahay, alam mo, pag gusto nila ang pari, at alam nilang mabuti yung pari na iyon. Bakit po? Pag dumating ang pari sa isang bahay, sasabihin ng may-ari ng bahay, Father! Pasok kayo! O mga anak, mag-bless kayo kay Father. Father, bless mo kami. Masaya po kami, Father, at dumating kayo dito sa bahay na ito. Father, ito po yung mga anak, kapakilala nila yung mga tao sa bahay. Kapag mabuti yung pari, ano pag masama ang pari, sasabihin ng may-ari ng bahay, ay, yan na naman si Father. No? Manghihingi na naman si Father. Papakainin pa natin yan si Father. Pihikan pa naman yan sa pagkain. Ang dami-dami pa kumain yan. Papakainin na naman natin yan. Masamang balita. No? Pero pag ikaw ay mabuting balita, mabuting ang tao, madaling papasukin. Madaling i-welcome. Kaya nga po, kagaya ni Elizabeth, narinig pa lang niya ang tinig ni Maria. Narinig pa lang ang tinig, nagtuwa na sila agad. Kayo po ba, pag narinig kayo sa kalsada, ay si kumare yun, ako, tayo lumabas. Huwag natin titignan niya. O si kumpare ako, mag-aaya lang ng inuman yan. Maganda po ba ang tinig sa inyo ng kapwa ninyo? Alam niyo po, sa mga taga-Ehipto, sabi nila, meron silang tradisyon na pagdating ito sa langit, may dalawang katanungan lang ang Diyos bago niya kayo papasukin sa langit. Unang tanong, okay? Unang tanong, masaya ka ba sa iyong buhay? Tatanungin ka ng Diyos, masaya ka ba sa iyong buhay? Nung nabubuhay ka ba, masaya ka ba? Sasabihin mo, syempre, yes Lord, masaya po ako Lord, masaya ako. Sige, kalahati pa lang, pasado ka na. 50%. Itong another 50%. Next question. Ano ba yung next question? Masaya ba ang mga kasama mo sa buhay? Okay? Yung asawa mo, masaya ba? Yung anak mo, masaya ba sa iyo? Yung mga kapitbahay mo, masaya ba sa iyo? Yung mga barkada mo, masaya ba sa iyo? Pabigat ka ba? Puro ka na lang ba? Masungit ka na lang ba lagi? O lagi ka na lang bang galit? No? Yung asawa mo pa, pag nalikap, Father, yung asawa ko kasi. Palaging na lang po ganun. Yung asawa ko kasi, Father, manginginom eh. Pabigat sa bahay, pinapakain lang namin, hindi nagtatrabaho. Naku, masamang balita po siya sa amin. Ang tanong, masaya nga, pero yung mga kasama mo sa bahay, hindi naman masaya sa iyo. Masamang balita iyan.